Hi guys! Welcome to my channel. Ako po is Daily Tarot. So, we'll be doing a tarot reading for your October 1 prediction. So, kung gusto nyo makinig or kung gusto nyo makinig in English, just follow the link below in the description box. And kung hindi naman, tuloy lang. So, this one is the Tagalog dub. Meron tayong tatlong pile ng deck. So, pili lang kayo dito. Tapos, move to or punta lang kayo sa description box para makita yung timestamp. Para diretso agad kayo dun sa reading. And, ito nga. Introduce natin yung tatlong deck. So, first, yung una, meron tayong The Cookie Story Tarot na merong crystal ng amethyst. Pangalawa ay baliktad pala to, sorry. Ayan. Theme Park Tarot. Meron siyang white crystal. Pangatlo ay Alice and Luna's Tarot. Meron namang Amazonite. So, pwede namang i-post yung video and feel what resonates kung anong pile ng deck or pile kung anong deck ang gusto nyo or either kahit dalawa or lahat yan, it's up to you. And see you sa reading. Hello, Pile 1. So, napili niyo ang Cookie Story Tarot na may crystal ng amethyst. So, let's start with your reading. So, hindi ako nagamit ng reversal, pero depende pa din sa magiging energy natin or sa energy ng universe or kung ano man ibigay ni God, ng spirits. So, una, meron tayong Four of Cups. Okay? And meron naman tayong Queen of Cups. So, mukhang mabilis lumabas ng ano nyo barahan nyo guys. Okay, Six of Pentacles. And, ano muna pala natin to. Tapos, Three of Swords. Okay. So, ang dami nating nakikitang universe. Okay. Ano kaya to? Knight of Cups. Let's check. Basahin natin yung energy nyo guys. Okay. The Devil. Okay, kuha pa tayo ng last two para in case. King of Cups and the High Priestess. So, let me basahin ko muna yung energy nyo guys kung ano yung nakikita ko. Excuse. Three of Swords, Knight of Cups, Four of Cups, Queen of Cups, Six of Pentacles, King. So, meron tayong King and Queen, High Priestess, Devil, Swords, Cup. Okay, so ang nakikita ko dito, siguro yung iba sa inyo
ay may nanggaling sa heartbreak or sa breakup, since most of the cards here ay puro cups. Meron tayong 4 of cups. So it signifies na parang um, disappointed or feeling bored kayo, na parang stagnant, walang nangyayari, most likely sa love life nyo, since parang nanggaling kayo sa heartbreak nga. So ito, 3 of Swords, or it can be represents na freedom, and you are single and ready to mingle na. So hinahanap niyo yung Knight of Cups nyo, or yung inyong ideal partner, soulmate. Pwede rin may darating na tao sa buhay nyo, or this month of October. Do ingat nga lang, kasi parang ano din siya nung sa devil. So parang magiging obsessed kayo masyado, or siya or sila na obsessed sa inyo, which is siguro sa iba gusto nila yon, na may nag-o-obsess or may naghahabol sa kanila, pero depende pa din. And meron tayong 6 of Pentacles, so corresponds nito ay sa pera. So parang balance, kung ano yung tinanim nyo, siya din yung aanihin nyo. Pero since more energy tayo sa love, pwede ring makamit up kayo ng tao or ng partner kung saan balance. So either siya ang yin or yang nyo, so counterpart nyo din kasi balance, or kung parang kung ano yung binibigay nyo sa kanya, like time, so ganun din yung ibibigay nila sa'yo. So meron tayong Queen and King of Cups, so it can represent na energy nyo to, tong King or your Queen, or yung King I mean. So pwede kayo yung Queen, so alam nyo kung paano nyo i-manage yung emotions nyo. Parehas din sa King, na they know how to check their emotion, and yeah, can be a great partnership, or pwedeng mabuhay great partnership kayong dalawa. So High Priestess din, so more on sa emotions din to. So you really know how to check your emotions and to value it, and it can also be na mas ma-enlighten kayo, or mas tataas ang instincts nyo or kutob na kung sino yung tao na para sa inyo, or you also know your worth. So ayan, let's check for other confirmations. So meron tayong 3 deck pa dito. So meron tayong Soul's Journey. Tingnan natin kung ano yung magiging okay, give me some answers, spirits, universe, guides, God, or kung sino man ang inyong pinapaniwalaan. Oh, okay, ganito. Yan tayong dalawa. Okay. So we have imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. So parang nag-ano din to sa High Priestess, nagko-correspond sa High Priestess. Ayan. So mataas, or magkakaroon tayo ng enlightenment, or ni-imagine nyo na kung ano yung ideal partner nyo na darating sa
buhay nyo this October. And meron tayong isa ay, wait, ayan, empathy. I am open to seeing both sides of a situation. Ayan. So, talagang nag-ano sa High Priestess din to. And, sa Queen and King of Cups. So, ayan. Talagang alam nyo how to empathize or maramdaman yung feeling ng iba. So, malakas yung inyong kutob or feeling na kung yung taong yun ay nagloloko lang or seryoso ba sa inyo. So, and meron kuha pa, or sabi ko nga may dalawa pang deck. So, ito ay what's the name? Fanta Oracle deck. So, tingnan natin kung mag-resonate or mag-align ang reading natin. So, more on parang love life kayo, guys, sa month of October. Or meeting up with someone. Oh, let's see what's this. Ano tong nakuha natin? Hi, ganon. Okay, guys. So, nakuha natin ay curse. So, hate, catastrophe, misfortune, and meron tayong kita ba? Wait kayo natin. Okay. Stress, headache, pressure, lack of sleep. So, it can signify, or pwede na itong sabihin na ito yung Four of Cups, kung saan parang ito yung feeling na parang stress kayo, bored, and walang nangyayari. Pero magbabago ang lahat ng yan pagdating sa month of October, which is mukhang magkakaroon kayo ng for activeness sa love life nyo. Kasi ito nga yung energy nyo nung una. So, heartbreak, stress, so feeling na parang sinumpa ba kayo na maging mag-isa, gano'n. Pero magbabago ang lahat ng yan. So, tiwala lang, guys. And then, lastly, okay, ito ang Spirit Animal Oracle. Let's check. Okay. Sorry ba yung pagbabalasa ko? Ayan. Okay. Meron tayong Elephant Spirit. Learn from the past. Okay. So, siguro yung past most likely, ayun nga, sa past relationship nyo, hindi nga naging maganda, pero you will learn from it. Malalaman nyo na kung sino yung seryoso sa inyo, or yung parang naglalaro lang, or hindi nga, or ang habol lang ay play. So, malalaman nyo na kung sino. And mas tataas nga yung instinct nyo. Or gaya nga dito sa Elephant Spirit, laki ng tenga nila, di ba? So, malalaman or maririnig nyo agad yung mga bali-balita or yung mga dapat yung marinig. Ganyan. So, ko pa tayo. Okay, 3. Tingnan natin. Okay, 3. 2 pala. Sorry guys. Okay, Fox. Okay, meron tayong Fox Spirit.
think on your feet. Okay. So, it can also mean ayun nga, na parang, think on your feet. So, di ba ang mga fox ay mabibilis. So, mabibilis din silang mag-isip. Or, kinanek talaga. Sorry. And then, ayun nga, or they are known to be cunning as well. Matatalino ang mga fox. So, hindi lang kayo magaling sa pagbasa ng emotions. So, logic and intellect din, guys. And meron naman tayo, koi, fish spirit, there is always enough. Ayan. So, yung feeling nyo na parang walang nangyayari, mapupuno yan ng emotions. So, lovely emotions, there is always enough. So, hindi kayo feeling na magkukulang sa magiging relationship nyo. Kasi nga, meron nga tayong, Six of Pentacles. Magiging balance yan. Magbabalance ang lahat. So, ayan. Overall, sa inyo guys, since this is a general reading, it can be ilan sa inyo mukhang papala rin sa love life. Ayan, yun yung nakikita ko. So, dating walang nangyayari. Ayan. And, yung mga darating na tao sa inyo this October, malalaman nyo naman kung sino agad yung para sa inyo. So, parang paulit-ulit na ako, sorry. So, ayan. Just, law of attraction din, imagination, and empathy. Mas magiging open kayo sa lahat. So, ayun na nakikita ko sa inyo guys for this month of October. Hope this resonates, or take what resonates and leave what's not. If you have, or kung nagustuhan nyo itong reading na to, please like and subscribe. And follow for more upcoming videos. Thank you. Hi, pile number 2. So, pinili nyo ang Theme Park deck na merong white crystal. So, ito ang magiging reading nyo for this month of October. Start. Okay. Let's itabi muna natin. Oh, may ilan. See. Okay. Let's, ayan, toss, top, ace. O pa tayo? Oh. Once, hindi nakakita. Adjust natin. Sila. Oops. Hey, ilan to? Oh. Okay. So, meron tayong salt. Dami sa inyo ah. Wait lang. Okay. Green, then fur. Ito ba ito?
Okay, pang number 2, meron tayong Ace of Pentacles, Knight of Pentacles, Strength, Queen of Pentacles, Ten of Swords, Eight of Wands, Two of Cups, Ten of Pentacles, and the World. Okay. So, nakikita ko agad dito na more on sa pera tayo, guys. Okay, so Ace of Pentacles. Pwedeng, ayun, meron kayong mga plano or binabalak para kumita ng pera. Pwedeng side hustle. And Knight of Pentacles, unti-unti nyo tong gagawin one step at a time para mangyari to. And meron din kayong strength para ipagpatuloy yung mga naumpisahang yun, kung saan magiging magkakaroon na kayo ng energy ng Queen of Pentacles, kung saan alam nyo na kung paano i-handle, i-manage ang pera nyo. And ayun, financial abundance. And then dito naman, meron tayong Ten of Swords. So, ayun guys, for your information, I don't take reversals kung sakaling itanong nyo. Pero Ten of Swords, kadalasan, ang sinasabi niya parang may para bang bad, something bad. Pero no, pwede natin itong makita na Ten of Swords, it means na end or katapusan na ng mahirap na cycle sa buhay nyo. Or kung this recent months, parang hirap na hirap kayo, so siguro sa pera, hirap na hirap kayo sa pera or in other aspects of life, magkakaroon na ng pagbabago or matatapos na yung paghihirap na yun. And Eight of Wands, magkakaroon ng mabilis kasi to, Eight of Wands, isa sa mga mabibilis na baraha to. So siguro masasabi nating mabilis na mag-iiba kasi dati parang hirap na hirap kayo, so it will be a drastic change for you guys. So mabilis na mag-iiba ang inyong kapalaran. So Two of Cups, either generally sa love life kasi to, can signifies na you will meet someone na you can say as your soulmate, twin flame, or ideal partner. Swerte niya naman. And or since puro sa pera yung mga nasa unahan or yung una natin mga nabanggit, it can be a partnership sa pera or a business is forming. So it's a sign guys na pwede na kayong makipag-partner dun sa nag-aalok sa inyo or nakikipag-kontrata, something like that. Pero take what resonates. And then Ten of Pentacles, ayan, nakikita dito. So jackpot guys, jackpot, limpak na pera. Mukhang papalarin talaga kayo sa pera this month. No. And ayan, lastly, meron tayong the World. So it can represents na overflowing happiness or napakasaya nyo gaya na nasa picture. Wow, kitang-kita nyo yung lahat. Tapos ayan, makakamit nyo yung mga earthly possessions o yung meron dito sa mundo. Ayan, pera, love life, or kung gusto niya ng peace of mind, ayan, makakamit niya yan. Kung ano yung pwedeng ibigay ng world sa inyo. Ayan. So far, ang ganda. Kasi parang galing kayo sa Ten of Swords na talagang naghihirap kayo. Tapos, mabilis na magbabago ang lahat. Kung saan
As long as meron kayong dedication, tiyaga para mag-umpisa, strength, ayan, and unti-unting ipagpatuloy, talagang mag-i-end up kayo dito sa Queen of Pentacles, sa Ten of Pentacles, at saka sa Pearl. So, ayan. Or pwede rin to, bonus na rin yung love life or partnership. Okay, so meron pa tayong tatlong deck dito for confirmation. Ito ay, ang una, The Soul's Journey. Tingnan natin kung mag-align or mag-resonate yung una nating reading sa inyo. Let's see. Oops. And wait. Ulit. Ang dami. Wait lang. Parang umaapaw ang inyong energy, guys, na nasa deck. Ulit. Kailangan lang natin ng yung mismong main energy. Ayan. Thank you. Okay? Right. Okay. So, meron tayo, or ang unang lumabas ay courage. I find the inner strength to face fear with confidence. So, ayan, as what it says, talagang nagre-represent siya sa strength card natin kanina. Ayan. So, magkakaroon daw kayo ng inner strength para, ayun, para mabago na rin yung, or pwede rin natin sabihin na magkakaroon kayo ng lakas ng loob para mabago na yung Ten of Swords sa energy nyo. So, parang mag-i-step up kayo para mag-change. Right. Lagay natin siya dito. Wait. So, yung second card, Envy. I am the same as everybody, but with different challenges. Ayan. So, it can also, or, take what resonates, guys, ha? Pero, siguro, dati, parang, ayun nga, I don't know, baka, envy kayo, or, nainggit kayo sa iba, na parang, ang ganda-ganda ng mga nangyayari sa buhay nila. So, Ten of Swords energy din yun, na parang, top cycle, tapos kayo naghihirap, tapos parang kailan ba darating yung para sa inyo, yung time nyo. Pero, ma-enlighten naman kayo na, ayun nga, iba naman, kada tao, iba-iba yung challenges natin, iba-iba naman yung pagsubok na binigay. Pero wala namang binigay sa God or kung saan man kayo naniniwala, spirits, universe, na magbibigay sila ng challenges or problema na hindi naman natin kayang lagpasan. So, siguro may enlighten kayo or marirealize nyo yun and magkakaroon na kayo ng courage and plano kung ano na yung magiging step nyo para mag-move forward. Okay, ganda, guys. So, ang ganda ng magiging kapalaran nyo for, or siguro, ilan sa inyo, ang ganda, jackpot nga, tops the world. Okay, yung second deck natin, meron tayong, wait lang, Fanta Oracle deck. Tingnan natin kung ano yung magiging lalabas na help me, spirits, guides, universe, God. Okay. Okay, ano na natin? Idea. Nababasa ba? Ayan. So, ayan. Inspiration, suggestion, and vision. And, gaya nga ng ating sinabi, mukhang magkakaroon kayo ng plano, guys.
or vision, idea, para ma-change, or parang Ace of Pentacles, para kumita ng pera. And ang vision nyo nga ay mag-end up sa Queen, sa 10, at sa the World. So talagang ready kayong sumabak. Nag-aalay ha, alright. Kuha pa tayo ng siguro isa or dalawa pa dito sa deck na to. Oops. Uy! Goal. Ayan. Wait lang. Nanginginig, sorry. Purpose, expectation, destination. Talagang set in stone niya yung gusto niyong mangyari this month of October. Talagang napaka sipag nyo ngayon, guys. Gusto nyong magbago ang inyong kapalaran. Mula 10 of Swords, sa paghihirap, end of a top cycle, tapos 8 of Wands, talagang mabilis ang pangyayaring yon. And what's this? Wait lang. Ilan to? I see. Okay, may dalawang cards. Okay. So, hindi ko alam ba't naligaw to. Meron tayong loss sa ito to. Bereavement, sorrow, damage. Ayan. Pang pasensya na guys kung lagi ko sinasabi. Pero 10 of Swords energy din to. So, dating parang feeling yung walang-wala kayo. Ayan. Pero magbabago ang lahat ng yan. So, don't worry. And lastly, meron tayong promise. Kita ba? Wala po ata. Ayan. Responsible, confirmation, and assurance. Ayan, guys. Ang mga baraha na nagsasabi. So, siguro, pwede nating masabi na parang sa mga kung nanonood kayo ng anime or sa mga movies or something like that, sa mga superheroes, may ba mga bida laging naghihirap muna? Yeah, mga api-api, ganyan. Pero in the end, magbabagi naman sila or they will able to achieve what they want. So, parang ganun kayo, guys. Pero wag naman yung maging bida-bida kayo talaga in real life, ha. So, ayun, parang una pinapahirapan muna kayo or nagdaan muna kayo sa hirap, 10 of Swords, pero unti-unti yan, Ace, Knight, tapos Strength, magkakaroon kayo ng lakas, ng loob, tapos 8 of Wands, babaliktad lang lahat ng yan. So, makakamit nyo ang para sa inyo, which is yung promise, yung nakapromise para sa inyo. And, ayan, napakaganda ng reading nyo, guys. Diba ang ganda? Mula sa hirap, ang ending nyo yung magiging masagana. Ayan. And then, parang, akala ko tapos na, meron pa pala. Ito yung last deck, sorry. Kasi ang ganda ng reading niya. Parang nasa inyo na ang lahat. Spirit Animal Oracle deck. So, ayan, wait, ang bilis. Uy, seryoso. Ayan. Wait, kuha pa tayo ng kahit isa lang. And okay, ito. Ooh. Oh my god, guys. Ang ganda talaga ng reading, no? Ayan. So, meron tayong Electric Eel Spirit.
bring your ideas to life. Talagang lumalabas yung ideas. Ang dami niyang ideas. And nakikita kong magagawa niyo naman lahat ng yun. And then meron tayong butterfly spirit. So transformation is beautiful. Ayan, magta-transform nga kayo gaya nga ng mga nasa anime or I mean mula sa pagiging ape or mula sa paghihirap, magtra-transform kayo to something great. Ayan, magandang nagiging kapalaran nyo this October, guys, ang nakikita ko. Or most of all sa inyo, sa mga nanonood. Ayan. So, hopefully this resonates kasi maganda nakikita ko. And take what's not. So, if you have kung nagustuhan nyo tong reading na to, guys, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe. Share nyo na rin tong video para sa iba. Spreading positivity. And kita-kits sa next videos. Bye! Hello, pile number 3. So, pinili nyo ang Alice in Luna's Tarot deck na merong Amazonite. Hindi ko alam kung tama pagkakabigkas ko. Sorry. So, ito ang magiging reading nyo for this month of October. Oops. Okay. Hindi ako nagtitake ng reversals, but it depends sa magiging energy or if kailangan ko talagang i-take yung reversals. Ayan. So, meron tayong Six of Swords, Knight of Pentacles. Let's check that. Ilan to? Okay. Okay, King of Swords. Oops. Nine of Swords. Tapos meron tayong Page of Pentacles. Kalimutan ko. Tabi muna pala natin. Ayan. Tapos, let's check. The Hermit. Six of Cups. Ang dami mong ang dami nyo guys na King energy and 6 or number 6. Take note nyo yan in case na significant ng number 6. Tapos tingnan natin. Oops. Okay. Oh, talaga. So, the Chariot and wait, kasha ba? King of Cups. Tingnan ko muna tong overall energy nyo guys. So, meron tayong 6 of Swords, Knight. Ay, Knight pala yung kanina. Pero may lumabas na isa pang King. King, 9 Swords, Page of Pentacles, the Hermit, 6 of Cups, the Chariot, King of Cups. Okay. Knight, 9, Page, Hermit. Okay, so base sa mga nakikita ko dito sa mga baraha guys, take what resonates ha. It can be para sa iba to or para sa iba sa inyo. So, Six of Swords it represents moving,
or going to another place. So baka pwede kayong umalis or magbakasyon kung saan. And Knight of Pentacles, it can either represents mabagal kasing energy yan Knight of Pentacles. Yan ang mabagal sa lahat ng mga knight. Pero kung aanuhin, pwede rin nating sabihin slowly but surely. So either mabagal ang pagiging paglipat nyo or pagbakasyon or something like that. And King of Swords, pwede naman nating sabihin na para sa inyo yan or energy nyo yan. It can represent na mas binavalue nyo or nababulala ko, sorry, mas binavalue nyo ang mind over emotion. So mas logical, critical, and realistically thinking kayo. So which is good naman. Mas maganda nga namang think before you act. And then 9 of Swords. Oh, bakit? Bakit may 9 dito? So, either nangyayari to sa inyo ngayon or the past, or di natin sure baka mangyari. Ang 9 of Swords, it represents na parang stress, nightmares, hindi kayo makatulog sa gabi. So, something na may pinoproblema kayo or lagi nyong iniisip. Tingnan natin yung iba pang mga baraha in case na malaman natin kung ano yun. Okay, so Page of Pentacles. So, ang page, parang ano yan? Newbie. Or baguhan. May something na kayong ginagawa. And Pentacles, most likely sa pera. So, baka meron kayong naumpisang business or partnership. And mukhang hindi maganda ang takbo ng inyong, let's say, tindahan or malit na sari-sari store, something like that. Take what resonates. Alam niyo naman siguro kung ano yun. Or kung ano yung mayroon kayong inumpisahan na most likely about na may kinalaman sa pera or pahulugan. Baka lang naman. Ayan, the Hermit. So, parang lie low muna kayo sa nangyayari. Kasi parang wala pa nga. Or baka nag-iyan kayo. Nag-stock market. Parang parang masasabi natin hindi maganda yung trend ng market. Kaya hindi mo na kayo magte-trade or maglalagay ng pera sa stock. Kasi nga parang hindi pa which is good naman, at least kayo, may King of Swords energy kasi alam nyo naman kung ano yung dapat nyong gawin. So, laylo nga muna kung pangit pa yung takbo ng market, huwag muna magpadalos-dalos. So, meron naman kasunod ay 6 of Cups. Can either nag-heal kayo sa past trauma or inner child. May gusto kayong gawin na hindi nyo nagawa dati nung bata kayo or nung past. So, mukhang ito yung time na mukhang magagawa nyo yon. So, baka pwede rin natin masabi na gusto nyo dating pumuntang ako, gusto ko dati Disneyland. So, 6 of Swords, parang pwede nating i-connect yon na gusto nyo dating pumunta sa mga dati nyong gustong puntahan, which is mapupuntahan nyo naman na. And the Chariot. The Chariot. Isa sa mga mabibilis na baraha to So, yung aim nyong yun,
walang pipigil sa inyo. So, no obstacles na haharang sa inyo. Tapos, King of Cups, mukhang magkakaroon kayo ng emotional fulfillment. Ayan. And alam nyo rin kung paano nyo i-handle ang inyong emotions. So, meron kayong King of Swords, tapos meron pang King of Cups. Talagang balance. So, we can do say na alam nyo how to think rationally and emotionally as well, guys. So far, yan yung nakikita ko dito. Ayun nga. Mukhang laylo muna kayo sa I don't know ha. Take what resonates again. Sa market or something like sa business. Huwag mo na mag-invest ng malaki or mag-trade ng malaki or huwag nyo munang i-go lahat. So, think before you act. So, ayun nga, King of Swords and King of Cups. So, wag magpadalos-dalos sa emotions. So, meron pa tayong tatlong decks dito na tutulong sa atin kung ano yung magiging other confirmation nyo for the month of October. So, meron tayong The Soul's Journey. Ayan. Tingnan natin kung ano yung magiging... Oops! Ano to? Oh, denial. Wait lang. I acknowledge my fear, but sorry. I acknowledge my fear, but I replace it with the insight of awareness. Ayan. So, denial. So, masasabing it represents na ayun nga, sa King of Swords at King of Cups or pwede rin sa Nine of Swords kasi may parang kinakatakot kayo. Pero malalaman nyo naman kung ano yung dapat yung gawin. So magkakaroon kayo ng awareness na yung kinakatakot nyo yun ay hindi pang forever. Ayan. Kasi alam nyo nga kung how to handle. Kung paano nyo i-handle yung takot nyo yun or yung pinoproblema nyo yun. So, you are fully equipped, guys. So, take what resonates. Pero parang this month of October, parang alam or something na rough or may challenges man, malalagpasan nyo rin yan kasi alam nyo kung paano nyo i-handle. So, kuha pa tayo ng ibang confirmation sa deck na to. Okay. Oops. Oh my, bakit ganun? So, ang lumabas ay regret. I know that I cannot change the past. Ayan. So, pwede rin it signifies na sa Six of Swords. So, kasi moving on din to eh, Six of Swords. Going to another place or ayun nga, leaving the past. So, parang alam nyo na sa sarili nyo na hindi nyo na mababago ang past, but you will be able to learn from it. Ayan. Kaya naman, mas magiging, let's say, mature kayo, guys, on how to face challenges na. And Six of Cups then, healing from the past. So, marirealize nyo nga na hindi nyo na nga mababago. So, instead, it's time to heal or it's time to move on and learn from it. And let's go with this other deck. So, ito ay Fanta Oracle deck. Tingnan natin kung ano yung masasabi nito. Spirits, guides. Oops. Okay.
We have, oh my, aid. I-hawakan ko sa kabilang kamay. Ayan. Aid. So, mercy, charity, kindness. So, it can means na sa Six of Cups din yan. Pati sa Hermit. So, parang masasabi natin may past trauma kayo. Take what resonates. And you will learn how to have mercy or charity, kindness, or makakatagpo kayo ng tulong. Pero, ayun nga, or ayun nga, hermit, parang sila ay loners or mag-isa muna, or parang explain natin sa kwarto, ayun, nagkukulong muna sa kwarto, taking time of themselves para mag-heal and to recalibrate their emotion. So parang masasabi natin ang month of October nyo ay more on healing and knowing how to face challenges and checking with your mind and emotions. Ano ba yan? Wait lang. Ang daming lumabas. Pero, try natin yung pag-connect. So, meron tayong self-love. Ayan. Self-concern, self-healing, independence. Ayan nga, talagang lumalabas ang mga baraha. Umaano din siya, nagre-represent ng Six of Cups at ng Hermit. Tapos meron tayong protest. Wait, ano natin? Ayan, protest. Inadequacy. Soothe. Attention. So, can be that paano ba natin ito i-connect? Ayan, soothe, attention, protest. Baka ito yung sa past nyo, guys. Again, take what resonates. So, kung dati parang ayan, seeking kayo ng attention or nagpo-protest na inadequacy, parang something na ano ba yan? Hindi, or you are asking for your, let's say, yung para sa inyo dapat, ayun, para sa inyo dapat. So, ayan, mukhang makukuha nyo naman ang healing na para sa inyo. Ayan, healing. More on healing ang nakikita ko this month. And lastly, ayan, indulgence. Interaction, joy, friendliness. So, ayun, healing and mukhang ayun, enjoy life, guys. So, makipag-interact kayo sa iba. Joy, and kung saan kayo sasaya. So, kung masaya kayo sa pagiging hermit nyo, ayun, stay at home lang. Have peace with mind and others na ayun, libang-libang. Ayan. And then, lastly, let's say, the Spirit Animal Oracle deck. Tingnan natin kung ano ang masasabi nila. Tingnan natin kung may iba pang masasabi. Uy, dami. Isa lang pala, sorry. Sorry naman. Oh, okay. Trust or Whale Spirit. Trust the great mystery. Ayan. So, have trust, guys, na makakamit nyo rin yung gusto nyo or something will go in your favor shortly. Ayan. Trust in the great mystery. Ganda. Ganda nun.
Tapos, okay. Ito ay baliktad ata. Yan, kita ba? Nightingale spirit. Love is all around. Ayan. So, remind yourself guys na love is all around. So, in case na nasaktan kayo dati, sa past, kung saan nagbago yung pananaw niyo sa buhay or something like that, remember na ang daming colors sa mundong ito. So, hindi lang puro sakit, bighati ang problema ang binibigay. Learn or know that there are other people na who had experienced something like that na hindi kayo nag-iisa. So, you can able to connect with them and learn or yun nga, malalaman nyo na hindi lang pala yun yung yung pwedeng ibigay sa atin. So, self-love, aid, may tutulong sa atin, protest, may nakikinig, or someone is listening to our problems, or pwede kayo mag-share ng inyong mga problema. And, ayun nga, past is past, hindi na natin yun mababago, pero, pwede nating baguhin kung nasaan tayo ngayon para mas maging magandang ating future. So, ayun ang aking nakikita dito, guys, for your month of October. Take what resonates. Nakikita ko more on healing and mas tataas ang inyong let's say character development or maging mature kayo or mas magiging mature kayo, know how to take or face challenges emotionally and paano ba sa isip? Ayun, sa isip, sa salita at sa gawa. Charot. And ayun, mukhang makakamit nyo ang healing na gusto nyo. Okay, so kung nagustuhan nyo tong reading na to, please like, follow and subscribe, i-share nyo na din. Thank you guys and kita-kits sa next videos. Bye!